King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 153. Pagtatanong. Nang mahuli si Xing Chen, natapos ang misyong ito. Sumunod, nagsimula silang magtanong sa kanya. Siya ay maputlang puti at nasa kanyang huling hininga. Tumingin siya kay Zhao Feng nang may takot. Matapos makatakas mula sa kuweba sa kabutihang palad, ginamit ni Xing Chen ang pamilyar na mga lupain sa kanyang kalamangan at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang nakatagong lugar na pahingahan. Sigurado si Xing Chen na siya lang ang nakakaalam tungkol sa pinagtataguan. Isa pa, maraming bitag at mekanismo dito para kahit may sumunod, alam niya. Gayunpaman, ang mga bitag at mekanismong ito ay parang hangin sa harap nitong azure-haired one-eyed youth. Hindi hinawakan ni Zhao Feng ang alinman sa mga bitag at nakapasok na siya sa pinagtataguan. Agad na sumalakay si Xing Chen nang makita niya si Zhao Feng. Naisip ni Xing Chen na sa kanyang third sky of the Ascended Realm cultivation, kailangan lang niya ng isang hakbang para manalo, kahit na siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi ito natuloy sa plano. Sa halip na talunin ang kalaban sa ilang galaw, siya mismo ay nasalo ng kabataang azure-hair sa ilang galaw. Iniisip kung paano siya nahuli ng buhay ng isang kabataan sa first sky of the Ascended Realm, si Xing Chen ay puno pa rin ng pagkabigla at takot. Sa ilalim ng kanilang pagtatanong, sinagot niya ang lahat. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakalipas. Sa oras na iyon, siya ay kalmado gaya ng dati at nasa second sky pa rin siya ng Ascended Realm. Sa isang tiyak na araw, hinahabol ni Xing Chen ang isang pictier deadly beast at natagpuan niya ang illusion array ng Scarlet Moon Demonic Religion. Bihasa siya sa arrays, kaya pagkatapos ng maraming oras, pinasok niya ang array sa pamamagitan ng mga depekto nito. Puno ako ng pananabik at kagalakan nang pumasok ako sa kuweba. Ngunit nakilala ko ang protector ng Scarlet Moon Demonic Religion. Sa oras na iyon, ang protector ay napakahina dahil kagigising lang nito at hindi ko ito kapareha. Ngunit ito ay lubhang tuso at gumamit ng mga kayamanan upang akitin ako. Sa pagsasalita hanggang dito, bumantong hininga si Xing Chen, puno ng panghihinayang. Mahuhulaan ni Zhao Feng kung ano ang natitira sa kwento. Si Xing Chen ay aksidenteng nataman ng lason ng bangkay at siya ay binyantaan ng Blood Corp Subdivision Protector. Pagkatapos nito, nakinig si Xing Chen sa mga utos ng protector na mabuhay at dagdagan ang kanyang sariling paglilinang. Sa loob lamang ng ilang buwan, narating na ng Padre de Pamilya Xing ang third sky of the Ascended Realm at gusto niyang sumali sa Scarlet Moon Demonic Religion. Saan nanggaling ang salot at ano ang layunin nito? Nagdududang tanong ni Shuren. Puno ng pait si Xing Chen. Ang salot ay kumalat sa pamamagitan ng kung paano iniutos ng protector at ang layunin nito ay lumikha ng mga table task ng asensya ng dugo at pati na rin ng mga table task ng Blood Jade. Kasabay nito, ang salot ay maaaring makaakit ng mga cultivator ng Ascended Realm at kung ang lahat ay mapupunta sa plano, ang mga Blood Jade na table task ay maaaring gawin. Pagkatapos ay medyo maghihilom ang mga pinsala ng protectors at mababawi nito ang cultivation nito pabalik sa fifth sky of the Ascended Realm. Sa oras na iyon, aalis kami sa kuweba at hahanapin ang iba pang mga kuta ng Scarlet Moon Demonic Religion. Nang malaman ang totoo, pinagpawisan ang apat. Ang misyon na ito ay isang pain lamang sa pag-akit sa mga disipulo ng clan. Ang misyon na ito ay hindi bababa sa 4 na bituin, isang bagay na hindi rin inaasahan ni Yuan Ji at Quan Chen. Sinuri ni Zhao Feng na ang ilan sa mga impormasyon at mga ulat sa misyon ay pinigil. Bago sila umalis, mayroon ng ilang cultivator sa Ascended Realm na pumunta dito, ngunit sila ay misteryosong nawala at naging mga blood essence pill. Ang tunay na panganib na kasangkot ay mas malaki kaysa sa naisip at ito ay hindi bababa sa isang 3-star na misyon. Itinago ito ni Yuan Ji at Quan Chen at ginamit si Huang Yun para igrupo sina Shuren at Xiao San kasama sina Zhao Feng at Lin Fan. Maaaring isipin na si Huang Yun, Shuren at Xiao San ay susupilan si Zhao Feng sa misyon. Nakinig si Huang Yun kay Yuan Ji at ang layunin niya ay alagaan si Zhao Feng. Si Lin Fan ay lubhang malas at siya ay ipinadala rin sa misyong ito. Walang tulala dito at sa pagkaalam kung ano ang nangyari, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Ang maswerteng bagay ay nabaligtad ni Zhao Feng ang tubig at iniligtas ang lahat.
Lin Fan at Xiao San, bumalik kayong dalawa sa Sky Moon Mountain at sabihin sa matataas na autoridad ng clan ang lahat. Dito ako mananatili kasama si Brother Zhao Feng para bantayan ang lugar na ito at ang bilanggo. Sabi ni Vice Leader Shu Ren. Ito ang napagdesisyonan nila ni Zhao Feng. Pagkatapos ng kamatayan ni Huang Yun, si Zhao Feng ang naging core ng grupo at lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Dahil mababa ang lakas ni Lin Fan at Xiao San, pinabalik sila sa Broken Moon Clan. Dahil mas malakas sina Zhao Feng at Shu Ren, babantayan nila ang bilanggo at ang kuta. Sa panahong ito, sinalanta ni na Zhao Feng at Shu Ren ang kuweba at nakakita sila ng maraming mapagkukunan at primal crystal na mga bato. Kabuuan ng 20 mababang grade primal na kristal na mga bato, 78 na mapagkukunan, 100 o higit pang mga sirang mortal na armas. Inilagay ni na Zhao Feng at Shu Ren ang mga samsam sa digmaan sa mga kategorya. Ang mga primal na kristal na bato ay mababa ang grado at bawat bato ay nagkakahalaga ng 100 substandard na primal na kristal na mga bato. Ang 20 mababang grade primal crystal na mga bato ay nangangahulugang 2,300 substandard na primal na kristal na mga bato. Iyon lamang ay nalampasan ang gantimpala. Ang natitirang mga mapagkukunan at mga mortal na sandata ay lahat ay mahal at ang mga ito ay sumama sa kabuuang 100 mababang uri ng primal na kristal na bato, na 10,000 substandard na primal na kristal na mga bato. Hahaha. Brother Zhao, mayaman na tayo. Tuwang-tuwa si Shu Ren. Ang mga samsam sa digmaan ay isang malaking halaga ng kayamanan para sa apat. Kailangang malaman ng isa na ang mga normal na panloob na disipulo ay tumanggap lamang ng 10 substandard na primal na kristal na mga bato at ayon sa mga patakaran, ang mga samsam ng digmaan ay nahati sa grupo. Kahit nahatiin nila ito ng pantay-pantay, tinansya ni Zhao Feng na makakakuha siya ng hindi bababa sa 30 mababang grade primal crystal na mga bato. Naglalaman sila ng purong enerhiya, na mahusay para sa paglilinang. Tulad ng para sa mga samsam na ito ng digmaan, walang pakialam si Zhao Feng. Ang tanging naramdaman niyang problema ay ang sirang dugong espada. Ang presyo ng isang spiritual weapon ay hindi matansya at ito ay lubos na pinahahalagahan ng mga clans. Ang putol na espadang kulay dugo ay walang silbi sa kanyang mga kamay at sa kabaligtaran, magdudulot lamang ito ng problema sa kanya. Iniisip ni Zhao Feng kung paano niya makukuha ang pinakamalaking tubo mula sa sirang dugong espadang ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Lin Fan at Xiao San sa clan at sinabi sa kanila ang lahat tungkol sa stronghold ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang balitang ito ay ikinagulat ng buong Broken Moon Clan. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay isang higanteng kapangyarihan ilang daang taon na ang nakalilipas at ang bawat puwersa ay natatakot sa relihiyong ito. Ang Broken Moon Clan ay isang maliit na clan lamang sa kontinenteng ito at ito ay isang langgam sa harap ng mga tunay na sekta. Ngayon, isang kuta ng Scarlet Moon Demonic Religion ay natagpuan sa kanilang mga hangganan. Matapos marinig ang balita, ilang elder na namumuno sa isang grupo ng mga elite na disipulo ang dumiretso sa pamilyang Xing. Binantayan ni na Zhao Feng at Shu Ren ang Scarlet Moon Demonic Cave sa loob ng 4 hanggang 5 araw at walang nangyari. Sa huling gabi, dumating ang mga tao mula sa Broken Moon Clan. Mula sa malayo, naramdaman na ni Zhao Feng ang 3 nakakatakot na lakas ng pag-iisip na lumalapit. Pagbati Elder. Agad na yumoko sina Zhao Feng at Shu Ren dahil ang 3 ay nasa True Spirit Realm. Ang nasa gitna ay isang matandang lalaki, na tila isang Diyos habang pinalibutan siya ng isang suson ng berdeng hangin na hindi nagtagal ay naglaho. Sa kanilang 3, ang aura ng taong ito ang pinakamalakas. Nang makita ang taong ito, bumilis ang tibok ng puso ni Shu Ren. First Elder. Ang First Elder ay humawak ng isa sa pinakamataas na posisyon sa clan at halos kapareho niya ang autoridad ng Clan Master. Sa kaliwa ng First Elder ay isang lalaking nakasuot ng ginto. Pamilyar ang taong ito at hindi nagtagal ay napagtanto ni Zhao Feng na siya ang Elder Zhu mula sa talent testing at ang master ni Sun Yuanhao. Sa kanang bahagi ay isang gwapong lalaki na nakaputi. Matapos makita ang elder na ito, tumalon ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang pinakabatang elder ng Broken Moon Clan. Hai Yun Master. Huminga ng malalim si Zhao Feng at pinilit ang sarili na kumalma.
Naisip niya na makikilala niya ang Haiyan Master balang araw, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaga. First Elder, Elder Zhu, Haiyan Master. Pinangunahan ng tatlong elder ang isang grupo ng mga elite at dumiretso sila sa kuweba. Sa grupo, nakita ni Zhao Feng ang ilang pamilyar na figure tulad ni na Yuan Ji at Quan Chen. Master. Dumating sina Yuan Ji at Quan Chen sa kaliwat kanan ni Haiyan Master. Ang mga alagad ay nagsimulang maghanap mula sa loob palabas at ang lugar na kanilang hinanap ay dahan-daang dumami. Ang kanilang layunin ay ang Blood Corps Subdivision Protector. Si Xing Chen ay hinawakan din at tinanong ng tatlong nasa True Spirit Realm. Sa harap ng mga nasa True Spirit Realm, si Xing Chen ay hindi nang ahas na magsinungaling at sinabi niya ang totoo. Sina Zhao Feng, Xu Ren, Xiao Sun at Lin Fan ay lahat ay tinanong dahil sila ang nakahanap ng lugar na ito. Sa kanila, si Zhao Feng ang pinaka-natanong. Una, si Zhao Feng ang nakabasag ng array. Pangalawa, siya ang nakakita sa Silver Stripe Blood Corps na tumakbo palayo. Pangatlo, ang buong proseso ay siya at siya lamang ang nakakita. Nangangahulugan ito na nakita ni Zhao Feng ang nakita ng iba at nakita niya ang hindi nakita ng iba. Lalo na sa dulo ng ang lahat ay nawalan ng malay at si Zhao Feng lamang ang naiwan upang harapin ang bangkay. Ang paliwanag ni Zhao Feng ay ang mga lumang pinsala ng Silver Stripe Blood Corpses ay muling bumukas at siya ay napaatras. Zhao Feng, ang iyong paglilinang ay ang pinakamababa sa grupo, kaya paano ka tumagal hanggang sa wakas? Paano mo mahahadlangan ang lason ng bangkay? Paano mo na-control ang buong sitwasyon? Malamig na tumawa si Yuan Ji at pinababa niya ang kanyang aura. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ng lahat ng tatlong elder. Tama iyan. Naghinala si Zhao Feng. Sa mga tingin ng lahat, si Zhao Feng ay sobrang kalmado. Simple lang. King of Gods, Kabanata 154. Pinakamalakas. Simple lang. Casual ang tono at ugali ni Zhao Feng habang kaharap si core disciple Yuan Ji at tatlong elder. Bahagyang nagulat ang lahat at sa tatlong elder, si Elder Zhu at First Elder ay nagpakita ng kaunting interes. Gaano kababa ang naging kalmado ng isang alagad kapag nakaharap sa kanila? Ang mga mata ng tatlong matanda ay parang apoy na nag-aapoy sa mga kasinungalingan. Zhao Feng, napakahinala mo. Kung may itatago ka, mahirap pa ring takasan ang mga mata natin. Walang ekspresyong sinabi ni Haiyan Master habang may malaking pressure na lumitaw mula sa kanya. Sa katunayan, si Zhao Feng ay kainahinala. Nasa first sky lang siya ng Ascended Realm, ngunit siya ang nagpilit na bumalik sa Protector. Siya lang ang nakakita sa buong proseso. Sa sandaling ito, ang kuweba ay nakamamatay na tahimik, na parang nagyelo ang hangin. Lahat sila ay naghihintay sa sagot ni Zhao Feng. Si Quan Chen, na nasa likod ng Haiyan Master, ay tuwang-tuwa. Ang kaunting pagkakamali mula kay Zhao Feng ay magdudulot sa kanya ng pagpunta sa lupaing walang balikan. Bakit hanggang dulo na lang ako? Bakit ko kayang harangin ang lason ng bangkay? Bakit ko kontrolado ang sitwasyon? Bakit lahat ng iba ay malubhang nasugatan ngunit hindi ako? Ang lahat ng ito ay nagmumula sa isang sagot. Ang boses ni Zhao Feng ay kasing tigas ng bakal at puno ng kapangyarihan. Bahagyang natigilan ang lahat at hindi na sila nakasabay sa kanya. Dahil ako ang pinakamalakas. Matalas ang mga mata ni Zhao Feng at ginamit niya ang pinakasimpleng paraan upang tumugon. Bakit? Dahil ako ang pinakamalakas. Bakit kaya kong tumagal hanggang dulo? Dahil ako ang pinakamalakas. Bakit kaya kong harangin ang lason? Dahil ako ang pinakamalakas. Ang bawat tanong ay dumating sa isang apat na salita na sagot. Dahil ako ang pinakamalakas. Malinaw na alam ni Zhao Feng na kahit sumagot siya sa mga kaina-hinalang puntong ito, gagamitin ito ng nagtatanong bilang batayan upang magtanong ng mas mahirap na mga tanong. Ang pinakasimpleng pagkakamali ay mahuhuli ng tatlong elder sa True Spirit Realm. Dahil ako ang pinakamalakas. Ang gayong simpleng sagot ay nagpayanig sa puso ng lahat. Lalo na sina Xu Ren, Lin Fan at Xiao Sun. Habang iniisip nila ang pagganap ni Zhao Feng, wala silang masabi. Sa halip, lalo nilang hinangaan si Zhao Feng. Mula sa simula hanggang sa katapusan, kontrolado ni Zhao Feng ang buong sitwasyon.
Hindi lamang siya kalmado at malinaw ang pag-iisip, may isa pang dahilan, ganap na lakas. Ang lakas ay ang pundasyon ng lahat. Ang lakas ay kayang panindigan ang anumang bagay. Kaya naman sinagot ito ni Zhao Fang. Lantaran. Malamig na tumikim si Haiyun Master. Hahaha. Nagkatinginan sina Yuan Ji at Quan Chen at nagtawanan. Lumitaw ang mga kakaibang ekspresyon sa mukha ni Elder Zhu at First Elder. Hindi nila akalain na sisigat si Zhao Fang ng ganoon kasimple at diretso. Ngunit mula sa ekspresyon ni Lin Fan at kasamahan at takot ni Xing Chen, marahil ito ang katotohanan. Kung si Zhao Fang ang talagang pinakamalakas sa grupo, mawawala ang bawat kaina-hinalang punto. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang tatlong elder. Sa kanilang antas, maaari silang makipagpalitan ng mga saloobin sa kanilang espiritual na sense. Sa wakas, naglakad pasulong si Quan Chen. Zhao Fang, narinig ko na pinatigil mo ang Silver Stripe Blood Corps ng mag-isa. Totoo ba ito? Ngumiti si Quan Chen. Tama iyan. Alam ni Zhao Fang na dahil kayang lumakad si Quan Chen, nangangahulugan ito na pumayag ang tatlong elder. Ang susunod ay dapat niyang patunayan ang kanyang lakas. Gaano kalakas ang Blood Corps Protector? Nagpatuloy si Quan Chen. Malapit sa Fourth Sky of the Ascended Realm, ngunit kung isasaalang-alang na siya ay malubhang nasugatan, malamang na siya ay nasa mga huling yugto ng Third Sky. Mahinahong sumagot si Zhao Fang at walang sumagot. Ang mga naging dalisay sa paraan ng bangkay ay tumaas sa bilis, pagkakasala at bilis, ngunit ang kanilang liksi at galaw ay parehong bumaba. Sa totoo lang, itinulak ni Zhao Fang kung gaano kalakas ang bangkay dahil ang lason ng bangkay mula sa Blood Corps Protector ay kayang talunan ang mga nasa ilalim ng Fourth Sky of the Ascended Realm at ang lakas na ipinalabas ng corpse noong panahong iyon ay halos lumampas sa limitasyon ng ang Third Sky. Huling yugto ng Third Sky. Hahaha, tama na. Ang cultivation ni Quan Chen ay nasa huling yugto ng Third Sky. Dahil kaya mong pigilan ang bangkay, dapat makatagal ka ng 10 galaw laban sa akin. Kumikislap ang mga mata ni Quan Chen. Habang nagsasalita siya, bumungad sa kanya ang malakas na kumpiyansa. Noon, sinira na niya ang lahat sa Guanzhen Palace at natalo pa niya si Lord Guanzhen sa harap ni Zhao Fang. Hindi man lang inilagay ni Quan Chen ang isang brat, na 2 skies na mas mababa sa kanya, sa kanyang mga mata. Ang iyong mga salita ba ay kumakatawan sa lahat? Ang mga nakakatanda. Malamig na sinabi ni Zhao Fang, na para bang siya ay masyadong nasusuklam upang kumilos. Oo, malamig na sabi ni Haiyun Master, na para bang ang kanyang mga salita ay nakakapagpalamig ng isa hanggang sa buto. Si First Elder at Elder Zhu ay parehong tumango rin ng bahagya. Malinaw na sumang-ayon sila sa kinalabasan na ito. Ang cultivation ni Quan Chen ay nasa huling yugto ng Third Sky, nakapareho ng Blood Corps Protector at mapapatunayan niya kung nagsisinungaling si Zhao Fang o hindi. Sige, simulan na natin. Lumabo si Zhao Fang at lumapag sa tabi ng tuyong blood pond. Dito kami nag-away ng bangkay. Ang lupain ay pareho, na ginawa ang sitwasyon na tila mas makatotohanan. Lahat ay tumango at gumawa ng espasyo para sa kanila. Sa oras na ito, parami ng parami ang pumunta dito para manood ng palabas. Kasama rito ang matandang Zhang ng Clan Mission Division, na nag-aalalang tumingin kay Zhao Fang. Brother Zhao, magsisimula na ang unang hakbang. Sa sandaling natapos ni Quan Chen ang kanyang pangungusap, nagpadala siya ng isang palad at isang liwanag ang bumungad kay Zhao Fang. Ang liwanag ay parang ice dagger sa winter. Bago pa man dumating ang pag-atake, dumating na ang lamig. Sina Shu Ren, Xiao San at Lin Fan ay nakaramdam ng lamig. Gumagamit si Brother Quan Chen ng high-class mortal na kasanayan, ang Chilling Moon Manual. Ang hakbang na ito lang ay matatalo na ako. Mabagal ang paghinga ni Shu Ren, parang siya si Zhao Fang. Chilling Moon Manual. High-class mortal skills. Matatalo na ng unang hakbang ni Quan Chen ang lahat ng nasa ilalim ng Third Sky ng Ascended Realm. Illusion Fish Body. Si Zhao Fang ay kasing liksi ng isang isda at kahit na tila malapit siya, sa katotohanan ay malayo siya. Gumalaw ang pangalawang Zhao Fang, kumislap ang mga mata ng lahat ng tatlong elder. Shua. Ang naglalamig na buwan ay dumaan mula kay Zhao Fang at napalampas, ngunit tila si Zhao Fang ay hindi gumagalaw.
Napakahusay na kasanayan sa paggalaw. Hindi napigilan ng mga tao ang kanilang tagay. Na-interpret ng batang iyon ang illusion fish picture sa ganoong antas. Ang pangangatwiran ay parang liwanag sa tubig. Kahit na mukhang malapit siya, sa totoo lang, hindi siya. Natigilan ang matandang Zhang. Siya lang ang nakakaalam kung saan nanggaling ang galaw ni Zhao Fang. Shua. Shua. Muling naglasla si Quan Chen at lumiwanag pagkatapos ng ilaw kay Zhao Fang. Ang huli ay kasing liksi ng isang isda at ginawa niya ang kanyang husay sa paggalaw sa abot ng kanyang makakaya. Ang unang tatlong galaw ay madaling naiwasan ni Zhao Fang. Paano ito posible? Sa wakas ay nabigla si Quan Chen. Hindi siya makapaniwala na ang isang langgam, na nasa ikawalong ranggo ng Consolidated Realm ilang buwan na ang nakalipas, ay makakaharap na sa kanya. Huwag kang masyadong magsaya. 60% lang ng lakas ko ang ginamit ko noon. Sabi ni Quan Chen. Pagkatapos ay naging blur siya, na parang liwanag ng buwan, at sinugod si Zhao Fang. Heavenly Wind Air Technique, Wind Destruction Palm. Gumalaw pa rin si Zhao Fang na parang isda at pinaikot niya ang kaniyang Heavenly Air Wind Technique. Ang huli ay isang pinasimpleng bersyon lamang ng Heavenly Wind God Technique at noong ginamit ito ni Zhao Fang, umabot na ito sa mataas na antas. Boom! Si Zhao Fang ay parang isda na lumalangoy sa tubig, umiiwas sa karamihan ng mga pag-atake habang ginagamit ang kanyang Heavenly Wind Air Technique para ilihis ang mga natitirang suntok. 4 na galaw. 5 galaw. 6 na galaw. Nalampasan na ang kalahati ng 10 galaw. Ang kasanayan sa paggalaw at true force ni Zhao Fang ay naging mas makinis at ang kanyang aura ay umabot sa tuktok ng first sky. Kakaiba ang galaw ng batang iyon, parang may erase. Napataas ang kilay ni First Elder at hindi niya maisip kung saan nanggaling ang galaw ni Zhao Fang. First Elder. Lumakad ang matandang Zhang sa tabi ng First Elder at may sinabi siya sa mababang tono. Hindi nakakagulat, ang brat na iyon ay may mahusay na pag-unawa, na magagawang pagsamahin ang mga array sa martial arts. Tumango ang First Elder at sinabing, "Relax, magiging patas ako sa lahat ng aking disisayon." Sa pangako ng First Elder, nagpakawala ng hininga ang matandang Zhang at naisip. Zhao Fang, ito ang pinakamahusay na magagawa ko para sa iyo. Tingnan natin kung makakagawa ka pa ng mga milagro. Zhao Fang, ang iyong mga kasanayan sa paggalaw ay talagang mahusay. Ngunit ayon sa alam ko, ang tunay na paglilinang ng bangkay ay nasa True Spirit Realm, kaya paano mo ito maloloko? Biglang naputol ang Haiyan Master. Ayon sa deal dati, kailangan lang ni Zhao Fang na tumagal ng 10 galaw laban kay Quan Chen. Maari siyang umiwas o lumaban ng head-to-head. Ngunit ngayon, ang ibig sabihin ng Haiyan Master ay iharap si Zhao Fang kay Quan Chen. Kahit na nakikita ng Blood Corps Subdivision Protector ang galing ni Zhao Fang sa paggalaw, wala itong magagawa dahil masyadong mababa ang liksi nito. Tumaas ang kilay ng First Elders, bakit pinuproblema ni Haiyan Master si Zhao Fang? Sa sandaling ito, mayroon na lamang 3 galaw hanggang sa matapos ang 10 galaw. Tulad ng nais ng Elder. Malamig ang boses ni Zhao Fang habang ipinapaikot niya ang kanyang Heavenly Wind True Force sa pinakahangganan nito. Lightning Wind Palm. Lalong lumakas ang tunog ng kulog. Bam! Matagumpay na naharang ni Zhao Fang ang isang tama ng atake ni Quan Chen at naghiwalay ang dalawang figure. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat. Magandang pagkakataon na madagdagan ang aking paglilinang. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang true force ay naging mas makinis at ang natitirang enerhiya mula sa Blood Essence Pill ilang araw na ang nakalipas ay ganap na nasisipsip, na naging dahilan upang tumaas ng kaunti ang kanyang cultivation. King of Gods, Kabanata 155. Gantimpala. Ito ay hanggang sa ikawalong galaw ng 10 galaw. Huling 2 galaw. Napabuntong hininga ang mga manunood habang nakatutok sa eksena. Nanginginig ang puso ni Shuren, Lin Fan at Xiaosan. Kahit na nakita nila ang lakas ni Zhao Fang, hindi nila namalayan na ganoon kalakas siya. Lumitaw din ang pagiging solemne sa gwapong mukha ni Haiyan Master. Blade of Partial Moon. Huminga ng malalim si Quan Chen habang tinitipon niya ang kanyang true force at nag-condense ng hugis karit na espada. Shoo! Ang hangin ay agad na nagsimulang manginig,
tulad ng karit na iyon ay isang simbolo ng kamatayan at ito ay maaaring kumitil ng buhay ng bawat buhay na nilalang. Ang hakbang na ito ay ang pagpatay na hakbang ni Quan Chen at ito ay karaniwang ginagamit lamang kapag nakaharap at sinusubukang pumatay ng mga cultivator na kapareho niya ang ranggo. Mabuti. Bulalas ni Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang Lightning Wind Palm sa pinakamataas nito. Lightning Wind Destruction. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang palad, na makikita rito ang mga kidlat. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang tumunog sa pagitan ng dalawang figure. Sa oras na ito, ang true force ni Zhao Feng ay halos lumagpas sa limitasyon ng First Sky at ang kanyang Lightning Wind Palm ay naging mas malakas. Teng! Teng! Napaatras si Zhao Feng ng ilang hakbang, habang si Quan Chen ay umindayog lang ng kaunti. Ang Blade of Chilling Moon ay nabali, ngunit ito ay nabuo muli. Mula sa ibabaw, tila si Quan Chen ang nangunguna dahil siya ay dalawang skies na mas mataas sa cultivation at mayroon siyang high-class mortal na kasanayan. Naisip ni Zhao Feng na ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm ay hindi mas mahina kaysa sa isang high-class mortal na kasanayan. Ngunit dahil sa kanyang limitadong paglilinang, magagamit lamang niya ang kanyang Heavenly Wind Air Technique. Ang Heavenly Wind Air Technique ay isang pinasimpleng bersyon ng kanyang Heavenly Wind God Technique. At kahit na ang una ay sinanay sa isang mataas na antas, ang kapangyarihan nito ay medyo mahina pa rin. Ngunit kahit na, ang pagganap ni Zhao Feng ay nabigla sa lahat. Nagtinginan ang tatlong elder ng may pagtataka. Mahirap isipin na ang isang tao ay talagang makakalaban sa isang taong dalawang ranggo na mas mataas. Hindi nakakagulat, ang Lightning Wind Palm ay isang halos ipinagbabawal na kasanayan. Sinanay pa nga ng batang ito hanggang sa ikatatlong antas at mayroon siyang mahusay na pag-unawa ngunit ito ay labis na ikinalulungkot. Sabi ni Elder Zhu na may simpatiya. Lightning Wind Palm. Siya ang brat na pumunta sa Hollow Building noong nakaraan. Malamig na napabuntong hininga si First Elder. Binalaan niya si Zhao Feng para sa pagpili ng kasanayang ito, ngunit ang huli ay casual na tinalikuran siya. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, walang sino mang nagsanay sa Lightning Wind Palm ang normal, kaya hindi ito isinapuso ng First Elder. Huling galaw. Bulalas ng kalapit na mga alagad. Nagharap ang dalawang figure at napagtanto ni Quan Chen na masyado siyang mayabang sa pagsasabi ng 10 galaw dahil wala na siyang paraan para umatras ngayon. Blade of the Half Moon. Ang pagiging mapagpasyahan ay lumitaw sa mukha ni Quan Chen nang biglang lumawak ang Blade of the Partial Moon. Sa isang iglap, dumobol ang kapangyarihan ng Blade of the Partial Moon. Naramdaman ni Zhao Feng na siya ay nasa matinding panganib. Ang kapangyarihan sa Blade of Half Moon ay lumampas sa kanyang limitasyon, maliban kung ginamit niya ang kanyang bloodline power. Hindi maganda. Baka mamatay ang mga tao. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Zhu habang nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya. Elder Zhu, nang harapin ni Zhao Feng ang Blood Corpse Protector, isa rin itong labanan sa buhay at kamatayan at malamang na mas nakakatakot ito kaysa ngayon. Ang malinaw na boses ni Haiyun Master ay narinig sa isip ni Elder Zhu. Bahagyang huminto ang huli at kakaibang tiningnan ang pinakabatang Elder. Sa gap na ito, ginawa ang hakbang at kahit si Elder Zhu ay walang oras para mag-react. Kinusot-kusot ni First Elder ang kanyang mga mata at tila wala rin siyang balak na makialam. Sa ilalim ng pressure, ang true force ni Zhao Feng ay nailipat sa maximum nito. Ang kanyang potensyal ay iniipit sa likas na hilig. Huwang. Nang inig ang katawan ni Zhao Feng nang maramdaman niyang umabot siya sa isang bagong level, tulad noong ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Second Sky of the Ascended Realm, tagumpay. Ang bawat sky ay magdaragdag ng mga katangian ng isang tao at pagkatapos ng 7 pagbabago, ang isa ay makakarating sa True Spirit Realm. Lightning Wind Raging Dragon. Umuungal si Zhao Feng habang ginagamit niya ang isa sa mga nakakatakot na galaw ng Lightning Wind Palm. Ngayong naabot na niya ang Second Realm, halos hindi na niya ito magamit dahil ang hakbang na ito ay idinisenyo para sa mga nasa Fourth Sky ng Ascended Realm. Boom! Itinulak ng pangalawang Zhao Feng ang kanyang palad, isang Snake Dragon ang nabuo at ang mga Sajet Seat ng kidlat ay makikita mula rito. Parang kayang sirain ng dragon na ito ang lahat. Huwang! Boom! Nayanig ang mga bundok at bumagsak ang mga bahagi ng pader.
Ito ay isang tanggulan ng Scarlet Moon Demonic Religion at ito ay ginawa mula sa malalakas na materyales. Kung ito ay nasa labas, isang higanteng butas ang gagawin. Sa sandaling ito, ang Blade of Half Moon ay nakipagsagupaan ng husto sa Lightning Wind Raging Dragon. Makalipas ang kalahating hininga, ang Blade of Half Moon ay nabasag sa bawat pulgada, habang ang Lightning Wind Raging Dragon ay sumabog. Ang dalawang figure ay naghiwalay, habang sa parehong oras, sinusubukang makatakas mula sa punto ng pagpapalitan. Ang magulong enerhiya ay naging isang ipo-ipo na madaling mapunit ang mga normal na magsasaka sa Fourth Sky. Hindi maganda. Natarante si Quan Chen at walang anumang intensyon si Zhao Feng na tulungan siya. Supilan. Dumura si Elder Zhu at isang puwersa ang nagmula sa langit na agad na kumalat sa whirlpool. Ang isang elder sa True Spirit Realm ay nagsabi lamang ng isang salita at nagawa niyang pigilan ang hangin. Dahil dito, naiintindihan ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng mga nasa True Spirit Realm. Talagang nalampasan nila ang mga limitasyon ng mortalidad at naging mas isang espiritu. Sina Zhao Feng at Quan Chen ay bahagyang nasugatan, ngunit walang nagbabanta sa buhay. Lubhang madilim ang mukha ni Quan Chen at iniisip kung paano siya natalo laban sa isang disipulo ng isang taong dinurog niya sa ilalim ng kanyang mga paa ay labis siyang nadismaya. Ang ginawa lang niya nitong mga nakaraang beses ay supilan siya at kung mabaigo iyon, hindi na mahalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, umatake na siya at hindi man lang tinapos ng Blade of Half Moon ang kalaban. Ang pinaka-ikinairita ni Quan Chen ay naabot ni Zhao Feng ang Second Sky ng Ascended Realm sa ilalim ng kanyang pressure. Bawat skies ay parang pagkakaiba sa langit at lupa. Ang ilang mga tao tulad ni Lord Guanzhen ay hindi makakalusot sa buong buhay. Ang mga nasa ilalim ng presyon ay may mas mataas na pagkakataong makalusot. Nakalipas na ang 10 galaw, salamat. Sabi ni Zhao Feng. Talagang nagawa niyang kontrahin si Quan Chen sa 10 galaw, ngunit mas mataas ang cultivation ng kalaban kaysa sa kanya. At kung hindi gagamitin ni Zhao Feng ang ilan sa kanyang mga killing moves, hindi magiging maganda ang huling resulta kung magpapatuloy sila. Pagkatapos ay tinalakay ng 3 elder ang isang bagay ng pribado. Sa wakas, nagsalita ang First Elder. Zhao Feng, ang iyong lakas talaga ang pinakamalakas sa iyong grupo at napanatili mo ang kalmado, matalinong pag-iisip sa panahon ng misyon na nagligtas ng maraming buhay. Karapat-dapat kang purihin. Pagkatapos ay nagpa siya ang 3 elder kung aling mga gantimpala ang ibibigay. Hinati ang mga reward sa 2 bahagi. Ang isa ay para sa misyon, at ang isa ay para sa paghahanap ng Scarlet Moon Demonic Religion at pag-uulat nito pabalik sa clan. Ang misyon na ito ay itinaas sa 4 na bituin dahil sa mga panganib na kasangkot. Sa makatuwid, ang reward ng grupo ay itinaas mula sa 100 substandard na Primal Crystal Stone at 100 kontribusyon na puntos sa 2,000 substandard na Primal na Crystal na bato at 2,000 kontribusyon na puntos. Dahil maganda ang pagganap ni Zhao Feng, nakatanggap siya ng isa pang 1,000 puntos. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng ay makakakuha ng 500 Primal Crystal Stones at 1,500 kontribusyon na puntos kapag nahati sa grupo. Ang mga puntong ito ay maraming gamit sa clan at maaari silang palitan mula sa mga armas, kasanayan, table tasks at iba pang bagay. Sa sapat na kontribusyon na puntos, maaaring hilingin sa clan na gumawa ng mga bagay para sa kanila tulad ng pagkuha ng mga payo mula sa isang elder. Sa kabuuan, halos lahat ng bagay ay maaaring gawin ng mga kontribusyon na puntos. Hahaha. Sa ganitong karaming puntos, ang ating lakas ay tataas ng paunti-unti. Si Shuren at ang 2 pa ay labis na nasa sabik. Ito ay gantimpala lamang mula sa gawain bukod sa mga samsam sa digmaan na maaari ding itago. Ang napakalaking gantimpala na natanggap ni Zhao Feng ay nagpadilim ng ekspresyon ni Yuan Ji at Quan Chen. Isang misyon lang ang nagbigay sa kanila ng napakaraming primal na kristal na bato at ang kontribusyon ni Zhao Feng ay umabot na sa 1,500 na ikinaingat maging ng mga core disciples. Hindi ako makapaniwala na si Shuran, ang matandang bastos na iyon, ay may isa pang mabuting disipulo. Bagamat hindi mataas ang kanyang talento, ang kanyang potensyal ay. Ang malamig na tingin ni Haiyan Master ay dumaan kay Zhao Feng at agad itong naramdaman ng huli.
Ngunit ang Haiyan Master ay walang layuning pumatay, kundi pagiging maingat. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang at gumawa siya ng desisyon. Tatlong elder, may isa pang iuulat ang isang ito. Biglang yumoko si Zhao Fang sa tatlong elder, o mas tiyak sa first elder. Sinabi sa kanya ng instinct na ang first elder ang pinakamalakas sa tatlo. Sinenyasan siya ni first elder na magpatuloy. Walang sinabi si Zhao Fang, ngunit naglabas siya ng isang bag. Sa loob ng bag ay may dalawang bagay, isang mapa ng balat ng hayop at isang sirang espada na kulay dugo. Itong dalawang gamit ay nalaglag ng bangkay nang tumakas ito. Inihaharap ko ito ngayon sa mga elder. Same time na ibinigay ni Zhao Fang ang dalawang bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bagay, masasabi na ang mga ito ay hindi simple, lalo na ang espada. Ang aura nito ang nagpabago sa ekspresyon ng lahat ng tatlong elder. Espiritual na sandata. Ang bilis ng paghinga ng lahat ng tatlong elder ay tumaas. Inabot ng first elder at hinawakan ang espada. Kaagad, isang alon ng layuning pumatay ang bumungad sa kanya. Tumaas ang kanyang kilay at nagpadala siya ng napakalaking true force na pumipigil sa layuning pumatay. Ito marahil ang Blood Moon Devouring Spirit Sword mula sa ilang daang taon na ang nakalipas at malapit na ito sa mataas na grado. Kahit ngayon, nasa mababang grado na. Bulong ng First Elder. Blood Moon Devouring Spirit Sword. Parehong sina Elder Zhu at Haiyan Master ay may mga ekspresyon ng pananabik. Kahit na wala silang spiritual weapon. Mula sa mga marka sa mapa na ito, dapat itong humantong sa isa sa apat na dakilang pamana. Ang Scarlet Moon Inheritance. Ito ay nilikha ng Scarlet Moon Patriarch daan-daang taon na ang nakalilipas at mayroong kabuuang 108 mga mapa. Malalim na sabi ng First Elder. Scarlet Moon Inheritance. Muling nagiba ang ekspresyon ng magkabilang matanda. Sa level nila, halatang alam nila kung ano ang ibig sabihin ng Scarlet Moon Inheritance. King of Gods, Kabanata 156. Scarlet Moon. Ilang daang taon na ang nakalilipas, isang superpower ang nabuo ng isang alamat at sa loob lamang ng 10 taon, ang kapangyarihan ay lumusot sa buong kontinente. Ang super faction na iyon ay halos pinag-isa ang kontinente at ang pinakamalakas na 10 clans sa kontinente ay kailangang magsama-sama upang labanan. Ang panahong iyon ay kabilang sa Scarlet Moon Demonic Religion at ang pinuno nito, ang Scarlet Moon Patriarch. Kahit na ang Patriarch ay masama, lumikha siya ng mga himala sa panapanahon, at ginawa niyang takot at paggalang sa kanya ang lahat. Marami pa ring sumasamba sa Supreme Evil na ito. Sa puso ng mga tagahanga, ang Scarlet Moon Patriarch ay isang Diyos. Siyempre, hindi lahat naabot ng talento, kailangan din may swerte. Ang Scarlet Moon Patriarch ay walang sky o earth spiritual body. Ayon sa isang medyo hindi tumpak na script, mayroon lang siyang middle tier na spiritual body. Ang lahat ng kanyang mga nagawa ay nagmula sa isang bagay. Iyon ay ang Scarlet Moon Inheritance. Pinahintulutan ng Scarlet Moon Inheritance ang Scarlet Moon Patriarch na baguhin ang kanyang kapalaran. Ginamit ito ng relihiyong nilikha niya bilang batayan. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nireranggo sa ika-3 sa 4 na Great Inheritance at ang tila nakakuha lamang ng isang bagay mula sa mga mana ay ang Scarlet Moon Patriarch. Malamang, bago nawasak ang kulto, itinala ng Scarlet Moon Patriarch ang bawat lihim tungkol sa Scarlet Moon Inheritance sa isang mapa na kalaunan ay pinangalan ng Scarlet Moon Map. Hanggat nakuha ng isa ang mapa na ito at na-decode ito, mahahanap nila ang Scarlet Moon Inheritance. Gayunpaman, ang Scarlet Moon Map ay sadyang hinati sa 108 piraso at kumalat sa buong kontinente. Maraming tao ang may bahagi ng mapa, ngunit walang sino man ang nakakuha ng lahat ng 108 sa kanila. Ito ay dahil mayroon lamang 70 hanggang 80 o higit pang mga piraso na natagpuan sa buong kontinente at ang natitirang 40 hanggang 50 ay hindi pa nakikita. Ang Scarlet Moon Map ay sobrang mystical, kahit na ang isa ay may 107, ang Scarlet Moon Inheritance ay hindi magbubukas. Makalipas ang ilang daang taon, hindi na nasasabik ang mga tao tulad ng dati. Siyempre, kung ang isa ay may tunay na kopya ng mapa ng Scarlet Moon, mayroon pa rin itong mataas na halaga. At tila totoo ang mapa ng Scarlet Moon sa harap ng kanilang mga mata.
Ang halaga ng mapa na ito ay nalampasan na ang espiritual na sandata, ngunit hindi pinagsisihan ni Zhao Feng na ibigay ito. Una, walang saysay ang pagkakaroon lamang ng isang piraso. Pangalawa, hindi ito magagamit ni Zhao Feng kahit na mataas ang halaga nito. Sa kabaligtaran, papatayin siya ng mga tao dahil dito. Ito rin ang dahilan kung bakit niya ibinigay din ang espiritual na sandata. Zhao Feng, ang dalawang bagay na ipinasa mo ay napakabihira. Bibigyan ka ng clan ng malaking gantimpala para dito, itanong mo kung ano ang gusto mo. Puno ng ngiti si First Elder. Nang marinig ito, ang lahat ng iba pang mga alagad ay naiinggit at naiinggit. Masyadong marami ang ginawa ni Zhao Feng. Ang isang spiritual na sandata ay ang pinakaiingatang bagay sa maliliit na clans at ang isang piraso ng Scarlet Moon na mapa ay nalampasan kahit isang spiritual na item. Nagtataka si Elder Zhou. Ayon sa mga tuntunin, ang mga samsam sa digmaan ay napupunta sa mga individual. Bakit hindi mo ito kinuha, at sa halip ay ibinigay sa clan? Ang isang espiritual na sandata ay hindi isang bagay na maaari kong kontrolin. Higit pa rito, hindi ko alam ang halaga ng mga mapa na ito noon pa man. Naisip ng alagad na ito na baka mas kailangan sila ng clan. Sagot ni Zhao Feng. Nang marinig ito, parehong tumanggaw sina First Elder at Elder Zhou. Ang Zhao Feng na ito ay hindi sakam at matalino. Kung ito ay isa pang disipulo, malamang na hindi nila mapipigilan ang kanilang kasakiman at humawak sa espiritual na espada, na magiging dahilan upang patayin sila ng iba. At ang mga samsam sa digmaan ay hindi sa akin lamang. Lahat ng tao sa team ay may bahagi. Nagpatuloy si Zhao Feng habang si Lin Fan, Xiao Sun at Shu Ren ay puno ng pasasalamat. Bagamat alam ng lahat na si Zhao Feng ang may pinakamalaking ambag at ang gantimpala ay mapupunta sa kanya, ibinahagi pa rin ito ng huli. Sa kabilang banda, galit na galit si Quan Chen na naging berde ang kanyang mukha at makikita ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mga mata. Napakaraming nagawa ni Zhao Feng at ang kanyang gantimpala ay nagpapula sa mga mata maging ng mga core disciples. Si Haiyun Master ay malamig na tumingin kay Zhao Feng, ngunit hindi nagtagal ay itinago niya ito. Ang talento, ugali ni Zhao Feng ay perpekto lahat at walang nakitang puwang. Kung hindi binigyan ng clan si Zhao Feng ng napakalaking gantimpala, paano magbibigay ang ibang mga disipulo ng mga item sa clan? Zhao Feng, nagpasya kaming bigyan ka ng 200 mababang uri ng primal crystal na bato at 50,000 kontribusyon na puntos. Ang lahat ng miyembro ng iyong koponan ay makakakuha ng 50 mababang uri ng primal na kristal na bato at 8,000 puntos. Bukod doon, ang clan ay maaaring magbigay sa iyo ng isang kahilingan. Inihayag ng First Elder. Nang marinig ito, nagkagulo ang mga tao. 200 low-grade primal crystal stones, iyon ay 20,000 substandard primal crystal stones. Hindi man lang ako kikita ng ganoon kalaki sa buong buhay ko. Ang mga alagad ay pawang naiinggit at naiinggit. 20,000 substandard primal crystal stones. Ang kabuuan ay nagpapula sa mga mata ng core disciples at ikinainggit ng mga deacon at vice heads. Ang mga pangunahing disipulo ay nakatanggap lamang ng 100 substandard na primal na kristal na bato sa bawat buwan, na isang mababang uri ng primal na kristal na bato. Ang kanilang tunay na kita ay nagmula sa kanilang mga pamilya o sa kanilang mga misyon. Bukod doon, ang 50,000 kontribusyon na puntos ay isang maliit na kapalaran din. Kailangang malaman ng isa na ang Hollow Building ay nangangailangan lamang ng 5,000 puntos upang makapasok ng isang beses. Ang 3,000 puntos ay maaaring makabili ng low-grade mortal na armas. Sa dami ng primal stones at kontribusyon na puntos ni Zhao Feng at ng kanyang mga kasama, maaari silang bumili ng maraming bagay upang madagdagan ang kanilang lakas. Si Lin Fan at ang iba ay puno ng kagalakan at pananabik. Halos wala silang nagawa at nakakuha ng napakalaking gantimpala. Isinasaalang-alang ni First Elder ang kanilang mga ekspresyon at ngumiti rin. Sa katotohanan, ang mga gantimpala ay walang halaga kumpara sa mapa at spiritual na sandata at hindi dahil sa hindi naisip ni First Elder na bigyan sila ng higit pa. Ang pagbibigay sa kanila ng higit pa ay magdadala lamang ng iba upang patayin sila. Sa makatuwid, ang halaga ng mga puntos ng kontribusyon na ibinigay niya ay nalampasan ang mga primal na kristal na bato.
200 mababang uri ng primal na kristal na bato at 50,000 kontribusyon na puntos. Sapat na iyon para mabuhay ng maayos ang sinumang normal na alagad sa clan sa loob ng 10 taon. Lubhang nasiyahan si Zhao Fang. Siyempre, ang pinakamalaking premyo niya ay ang hiling. Pwede siyang humiling ng bagay at hanggat hindi masyado sobra, papayag siya ng clan. Ano ang dapat kong makuha para sa handgaring ito? May dalawang naisip si Zhao Fang. Kunin ang 9 Twist Golden Wall Technique. Ang diskarting ito sa pagpapalakas ng katawan ay tila isang pinakamataas na antas ng mortal na kasanayan, na kahit na ang mga core na disipulo ay walang karapatang matuto. Maging disipulo ng isang elder o ng sect master. Naniniwala si Zhao Fang na alinman sa dalawang hiling na ito ay nasa katanggap-tanggap na hanay ng clan. Zhao Fang, hindi mo kailangang humiling sa ngayon. Maaari kang bumalik at mag-isip tungkol dito pagkatapos ay hilingin sa clan mamaya. Ngumiti si First Elder. Mayroon akong isa. Mapagpasyahang sinabi ni Zhao Fang at agad siyang nagdesisyon. Oh, sabihin mo. Napatingin lahat ang tatlong elder kay Zhao Fang. Zhao Fang, ang iyong hiling ay hindi maaaring maging labis. Sinadya ni Haiyun Master si Zhao Fang ng kaunting pressure, dahil medyo na pressure na ang una sa huli. Kung ibang tao iyon, hindi mahalaga ngunit ang taong ito ay disipulo ni Lord Guanzhen. At hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Sana maging master ko ang First Elder. Mariing sabi ni Zhao Fang. Master. Tumigil ang lahat ng tatlong elder at ang Haiyun Master ang unang nag-react. Zhao Fang, sa tingin mo ba ay madaling kumukuha ng mga disipulo ang First Elder? Kahit na ang mga may high-grade spiritual na katawan ay walang karapatang maging alagad ng First Elders. Sa sandaling matapos siya, isang malaking lakas ng pag-iisip ang nagdiin kay Zhao Fang. Malinaw ang kanyang kahulugan. Kahit ang mga may high-grade spiritual na katawan ay walang karapatang maging disipulo ng First Elders, kaya paano magiging isa ang isang tulad mo, na may low-grade spiritual body? Naramdaman ni Zhao Fang ang pagtigil ng kanyang dugo, na parang isang higanteng nakatayo sa kanyang harapan. Kapag naabot ng isa ang True Spirit Realm, hindi na sila normal na tao. Kung ikukumpara sa mga normal na tao, sila ay mga higanti. Sa sandaling ito, walang sinabi sina First Elder at Elder Zhou. Si Zhao Fang ay labis na nagtataka kung ano ang nangyari. Ang kanyang mga gawa ay sapat na upang maging isang alagad ng First Elder. Ang dahilan kung bakit niya ito pinili ay dahil kailangan niya ng malakas na background tulad ng sinabi sa kanya ni Lord Guanzhen noon. Sa ganitong paraan lang babagsak ang banta mula sa Haiyun Master. Sa sandaling ito, natahimik sila at hindi nagsalita ang First Elder. Hindi lahat ng talento o kung hindi ay hindi bibigyan ng clan ang nangungunang panlabas na disipulo ng mga espesyal na gantimpala. Kung willing si First Elder na kunin akong disipulo niya, hindi ako magsisisi. Tiwalang sabi ni Zhao Fang. Mayroon siyang sinaunang bloodline, na mas malakas lamang kaysa sa pinakamataas na antas ng espiritual na katawan. Maging ang Blood Corpse Protector ay nabigla sa kanyang bloodline. Haha, hindi ka kukunin ng First Elder bilang disipulo niya. Pero kung payag ka, gagawin ko. Bahagyang tumawa si Elder Zhou at binasag ang tensyonado na kapaligiran. Naisip ni Zhao Fang na ang First Elder ay malamang na may isang bagay na hindi niya masabi. Ngunit ang kanyang layunin ay maging isang disipulo ng sinumang elder, hindi lamang ang First Elder. Zhao Fang, handa din akong kunin ka bilang aking disipulo. Biglang sabi ni Haiyun Master na nakangiti. Ang eksenang ito ay hindi lamang nabigla kay Zhao Fang, maging ang panga ni Quan Chen at Yuan Ji ay nalaglag ng husto.